Sa mga nagdaang kabanata ay natuwa si Xiao Chen dahil sa makikita niya na ang laman ng mekanismo. At nang sandaling makuha ni Xiao Chen ang laman ng mekanismo ay sumambulat sa kanila ang token. Naglaway naman si Black nang makita niya ito kaya naman kanyang sinabi kay Xiao Chen na kung maari niya ba itong hingiin upang kainin. Nainis naman si Xiao Chen sa sinabi ni Black kaya naman kanya itong binigyan ng bukol sa ulo. Nalungkot naman si Black dahil dito habang dahan-dahan na lumalabas ang bukol niya sa ulo. Nagsaad naman si Xiao Chen na naniniwala siyang ang token na ito ay ang walang hanggang Supreme Mansion. Namangha naman si Black nang marinig niya ang sinabi ni Xiao Chen. Sinabi din ni Xiao Chen na ang mabubuting bagay na naipon ng walang hanggang kataas-taasang panahon ng kanyang buhay ay atin. Agad din na ginamit ni Xiao Chen ang kanyang aura upang palabasan ang Eternal Supreme. Matapos niyang lagyan ito ng kanyang aura ay agad niya itong inihagis sa taas. Nagkaroon naman ng reaksyon ang token dahil sa inilagay na aura ni Xiao Chen. Ilang sandali pa ay lumabas na dito ang Eternal Supreme. Agad din niyang nakita si Xiao Chen at kanyang sinabi na batang henerasyon, mukhang nakuha mo na ang oportunidad niya. Agad naman na nagbigay ng pugay si Xiao Chen sa Eternal Supreme at kanya ding ipinakilala ang kanyang sarili na batang henerasyong Xiao Chen. Napansin naman agad ng Eternal Supreme na descendant ang ating bida ni Han Yuan. Hindi lamang daw ito, dahil dala-dala din ni Xiao Chen ang Scorching Sun. Natuwa naman si Xiao Chen nang marinig niya ito kaya naman kanya na lang nasabi sa kanyang isip na talaga nakita ng Eternal Supreme ang kanyang mga tinatagong alas sa isang sulyap lang. Dagdag pa niya na talagang nakakakilabot ang kakayahan ng Eternal Supreme. Matapos din ang maikling pag-iisip ni Xiao Chen ay kanyang sinabi sa Eternal Supreme na ang batang henerasyon ay nagmula sa Washenfeng at isa siyang inapo ng Han Yuan Senior Generation. Napahawak naman ang Eternal Supreme sa kanyang balbas at kanyang iminungkahi na sa kasamaang palad, na pag-aralan muna ang 9 Transformations of Life and Death Technique. Gayunpaman, hindi mo pa din napag-aralan ang kanyang unparalleled martial arts, na hindi magagapi sa lahat ng direksyon. Naiabangan naman si Black sa sinabi ng Eternal Supreme na hindi magagapi ang kanyang pamamaraan. Muli ding nagsalita ang Eternal Supreme na gayunpaman, bilang karagdagan sa martial arts at mga diskarte din mayroon din siyang malaking bilang ng mga makalangit at makalupang kayamanan, ang makuha ng iyong anak ay maituturing na isang magandang bagay. Sinang-ayunan naman ni Xiao Chen ang sinabi ng Eternal Supreme. Natuwa naman ang Eternal Supreme kaya naman kanya nang sinabi na pero dahil namana mo ang legacy ko, natural kailangan mo din akong tulungan na matupad ang kahilingan ko. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na sabihin lamang nito sa kanya ang kahilingan ng senior. Agad naman na sinabi ng Eternal Supreme na gusto kong makahanap ka ng angkop na successor at ipasa ang lahat ng kanyang mahiwagang kasanayan at mga teknik. Natawa naman si Xiao Chen at kanyang sinabi na hindi ito problema senior kaya naman makakaasa ito sa kanya. Nagalak naman ang Eternal Supreme kaya naman kanyang sinabihan si Xiao Chen na mahusay kung ganon. Sinabihan din niya si Xiao Chen na ang kanyang divine sense ay malapit ng maglaho. Kaya naman sinabihan na siya nito na batang henerasyon, humayo ka at kunin ang kanyang nilikha. Nagulat naman si Xiao Chen nang marinig niyang mawawala na ang divine sense ng Eternal Supreme. Kaya naman agad niyang sinabi na maghintay ang senior dahil sa marami pa siyang mga katanungan. Ngunit hindi na ito nangyari dahil sa dahan-dahan nang naglalaho ang divine sense ng Eternal Supreme. Kalaunan ay tuluyan na nga itong nawala at makikita na lamang ang token. Napabuntong hininga naman si Xiao Chen at napahawak sa kanyang noo dahil sa panghihinayang, dahil sa kasamaang palad ay marami talaga siyang gustong itanong. Sa kanyang inis ay agad niya sinabihan si Black na umalis na sila. Gaya din ng sinabi ng Eternal Supreme ay kunin ang kanyang mga nilikha kaya naman agad na silang pumasok sa token. Samantala sa kabilang banda naman sa Buddha Temple na kung saan ito ang lugar na kung saan pinatay ni Leon Fei ang lahat ng monghe kaya naman tuluyan na itong nawasak. Subalit gayunpaman ay may isang binatang monghe na nakaluhod sa harap ng Buddha. Bakas din sa mukha nito ang hindi mapigilang kalungkutan. Sa kanyang pagluluksa ay may biglang lumitaw na isang matandang monghe. Tinawag din niya ang binatang monghe, at agad na nagtanong na kung sino ang nagwasak sa Buddha Temple. Nagulat naman ang binatang monghe nang may nagsalita sa kanyang likuran. Kaya naman agad siyang tumayo at kanyang sinabihan ang matandang monghe na kung sino ito.
Natawa naman ang matandang monghe at kanyang sinabihan ang binata na lumuluhod ka sa katawan ng aking dharma, pero hindi mo kilala kung sino ako. Nagulat naman ang binatang monghe nang napagtanto niya na ito pala ang ancestor. Kaya naman agad siyang lumuhod upang magbigay ng respeto sa kanyang ancestor. Habang nakaluhod ay kanya ding sinabi na ikaw ang ancestor. Itinayo naman siya ng ancestor at sabay na sinabi nito na siya ang nagtatag ng templo ng Buddha, ang nagtatag ng orihinal na ninuno. Napaiyak naman ang binatang monghe. At kanyang sinabi na wala na ang kanilang Buddha temple. Ang matandang mongheng ito ay nagngangalang Yuanzhu, ang orihinal na ancestor ng Buddha temple. Inulit ni Yuanzhu ang kanyang tanong sa binatang monghe na kung sino ba talaga ang gumawa nito. Agad naman na sumagot ang binatang monghe habang umiiyak na ito ay si Li Yunfei. Nagsaad naman si Yuanzhu na apo kong dakilang alagad, makatitiyak na hindi masisira ang templo ng Buddha, dahil bumalik na siya, itinitiyak din niya na babawiin ng Buddha temple ang mga labi ng nagdaang araw. Kanya ding sinabi na gaya ng sinabi mo patungkol kay Li Yunfei ay sisiguraduhin kong tatapusin ko siya. Ngunit sinabihan naman siya ng binatang monghe na pero Yuanzhu, narating na ni Li Yunfei ang rurok ng kanyang pinakamataas na lakas. Dagdag pa niya na ang templo ng Buddha ay puno ng mga pintuan na hindi makakapigil sa kanyang paggalaw. Ngunit nilabas naman ni Yuanzhu ang kanyang aura at kanyang sinabi na wala itong problema, dahil sa tagal din niyang nakatulog. Ay malaking tanong sa kanya na anong klaseng batang dilaw ang bibig ang maglalakas loob na sabihin na siya ang tugatog ng mundo. Dagdag pa ni Yuanzhu habang nanggagalaiti sa galit na ang galit ng Buddha ay isang bagay na hindi niya kayang tiisin. Sa puntong ito ay sumang-ayon na ang binatang monghe nang makita niya ang kakayahan ng kanyang ancestor. Samantala sa kabilang banda naman na kung saan ito ang tinatawag na Eternal Land. Kasabay din nito ang paglabas ng dalawa na sina Xiao Chen at Black. Makikita din dito ang mga halaman na nagtataglay ng espiritual na enerhiya. At kapansin-pansin din ang malaking mansyon na ito. Napangiti din si Xiao Chen at kanyang sinabi na kung ito na ba ang mansyon ng Eternal Supreme sa panahon ng kanyang buhay. Dagdag pa niya na dito, mayroong masaganang espiritual na enerhiya, at lahat ng espiritual na halamang gamot sa paligid ay may makalangit na kalidad, tunay na karapat-dapat na maging supreme deity ng ancient times. Nagsaad naman si Black na sa kasamaang palad, walang ganoong mansyon ang Senior Hunyuan. Natawa naman si Xiao Chen at kanyang sinabi na magpatuloy na sila at tingnan kung anong naiwan ng Eternal Supreme. Ang unang kinuha ng dalawa ay ang mga halamang gamot na may makalangit na kalidad. Dito ay tuwang-tuwa si Xiao Chen habang kanyang inilalagay sa kanyang storage ring ang mga halamang gamot. Matapos noon ay nasa harap na sila ng isang mansion at sa tingin din ni Xiao Chen na ito ang lugar kung saan nanirahan ang walang hanggang elder bago siya mamatay. Sinabi din niya na lahat sila ay itinapon mula sa mga espiritual na bato ng ikasyam na baitang ng makalangit na ranggo. Matapos din niyang magsalita ay agad na silang lumapit sa pintuan. At nang sandaling makalapit sila sa pintuan ay mabilis silang ipinasok sa loob ng formation. At dito ay bumungad sa kanilang harapan ang mga kayamanan. Na may matataas na kalidad hindi lang ito iilan dahil marami ang mga ito. Natigilan na lang din si Xiao Chen nang makita niya ang kayamanan ng Eternal Supreme. Samantala naglaway naman si Black at kanyang sinabi kay Xiao Chen na kung maari ba nilang kainin ito lahat. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kumain lang ito hanggang gusto niya. Nilapitan naman ni Xiao Chen ang nakapukaw sa kanyang atensyon. Dito ay nakita niya ang isang war knife at katabi nito ang scroll at nasa baba ang isang blanket. Namangha din si Xiao Chen sa war knife nang kanya itong kinuha. Nasabi pa nga niya na ang war knife na ito ay mas advanced kaysa sa jade pendant ng Dao Zuan. Sa kasamaang palad, hindi ko direktang lalamunan at maabsorb ito tulad ni Black. Pinagmasdan naman niya ang kumot at kanyang sinabi na di ba ordinaryong kumot lamang ito. Agad niya itong kinuha at kanyang sinabihan ang Eternal Supreme na nakakadiri talaga ang senior na iyon. Kasunod nito ay kinuha na ni Xiao Chen ang scroll. At nang sandali niya itong buksan ay lumabas dito ang malamig na enerhiya. Namangha naman si Xiao Chen at kanyang nasabi na tila ito ang pamamaraan ng cultivation na ginagawa ng Elder Supreme na iyon. Tinanong naman siya ni Black na kung anong magandang bagay ang natagpuan nito. Hindi naman siya sinagot ni Xiao Chen at inihagis lang nito ang kumot patungo kay Black. Itinuon naman na ni Xiao Chen ang kanyang tingin sa scroll.
At agad na siyang pumikit upang simulan niya na itong mapag-aralan. Habang si Black naman ay pinuluputan na ng kumot. Nasabi din ni Black na bahagyang mainit ang kumot na ito. Matapos mapag-aralan ni Xiao Chen ito ay nagulat siya sa mataas na antas nito. Nasabi pa nga niya habang nakangiti na walang alinlangan, ito ang paraan ng cultivation ng Eternal Supreme. Ang punong guro ng pamamaraan ng cultivation na ito ay aktwal na linangin ng isa pang mundo sa loob ng katawan. Mas malakas ang kaharian, mas malakas ang mundo sa kabilang panig, sa kasamaang palad, hindi ko kayang linangin ang kasanayang ito. Dagdag pa niya na umaasa lang ako na mabilis na makahanap ng angkop na binhi at maipasa ang kasanayang ito. Napalingon naman si Xiao Chen nang may napansin siya, kaya naman pinagmasdan niya ito ng mabuti. Sinabi naman ni Black na sa kasamaang palad, ang Eternal Supreme ay hindi masyadong mabilis na bumagsak, kung hindi, gusto ko talagang magtanong kung paano nahulog ang isang malakas na tao. Sinang-ayunan naman ni Xiao Chen ang sinabi ni Black dahil kung tutuusin ay iyon din ang gusto niyang itanong. Napatigil naman sila sa pag-uusap nang biglang magkaroon ng reaksyon ang Heavenly List. Lumabas din ito na mas ipinagtaka ni Xiao Chen at nagkakaroon ng matinding reaksyon. Nasabi na lang din ni Xiao Chen na paanong nagawang makalabas ang Tungtian List. Agad naman nilang hinabol ito dahil sa may hinahanap ang Heavenly List. Sinabihan din ni Xiao Chen si Black na bilasan nitong habulin ang Heavenly List. Ngunit bigla naman itong tumigil nang natagpuan na nito ang hinahanap nito. At ito ay isang kristal na mukhang may hindi inaasahan sa loob nito. Napaisip naman si Xiao Chen dahil isa lang itong kristal na may ikasyam na baitang sa makalangit na ranggo, at kung bakit ganun na lamang ang naging reaksyon ng Tungtian List. Ngunit naglabas naman ng matinding liwanag ang Heavenly List sa kristal. Pagkatapos nun ay biglang nasira ang kristal at makikita dito ang isang nagliliwanag na bagay. Nasabi na lang din ni Xiao Chen na hindi ito kristal ng ikasyam na baitang sa makalangit na ranggo. Malaking tanong din kay Xiao Chen na kung ano ang bagay na ito. Sinabi din niya na kahit ang kanyang mata ay hindi ito makita kung ano ang bagay na ito. Hindi niya din inaasahan na may ganito palang kasanayan ng Heavenly List. Kaya naman labis na lamang ang tuwa ni Xiao Chen habang kanyang pinagmamasdan ito. Kinuha na din niya ang bagay na nasa harap niya upang masuri kung ano ito. Ngunit ilang sandali pa ay bigla na lang itong naglabas ng makapal na purple chi. Nasabi na lang din ni Xiao Chen na ano itong isang malakas na enerhiya. Ngunit bahagya niya itong nakilala kaya naman kanyang nasabi na kahalintulad nito ang Hongmeng Purple Chi, ibig bang sabihin nito ay ito ang Hongmeng Purple Chi. Napangiti na lang si Xiao Chen na sa isip-isip pa nga niya na napakaraming Hongmeng Purple Chi, tila makakalusot siya sa ikasyam na antas ng sinaunang ancient quenching technique ngayon. Agad din na inihanda ni Xiao Chen ang kanyang sarili. Matapos ang kanyang paghahanda ay agad niya nang sinimulang i-absorb ang makapal na purple chi. Nasabi pa mga ni Xiao Chen na pumasok lang ang lahat sa kanyang katawan. Matapos niyang ma-absorb ang purple chi ay agad siyang umupo at nag-cultivate. Nagpatuloy ang ginagawa ni Xiao Chen at bahagya siyang nahihirapan dahil sa dami nitong purple chi. Nasabi na lang ni Black nang makita niya si Xiao Chen na nagsimula na naman si Xiao Chen. Agad din na ibinaling niya ang kanyang tingin sa mga kayamanan. At nakita niya ang isang war knife. Napangiti din si Black at kanyang sinabi na dahil nasa seclusion ka na Xiao Chen, kung gayon ang war knife na ito ay akin na. Agad na din niya itong sinimulang lamunin. Ngunit nang sandaling malunok niya ito ay biglang sumakit ang kanyang tiyan. Habang naglalabas ng matinding aura ay kanyang nasabi na tinutusok nito ang kanyang tiyan. Kaya naman namilipit si Black ng matindi dahil sa matinding reaksyon ng war knife na kanyang nilunok. Nagpapatuloy ang pangyayari habang namimilipit sa sakit ng tiyan si Black. Makalipas pa ang ilang sandali ay tumigil na ito kaya naman nakahinga na ng maluwag si Black. Ngunit natuwa naman siya dahil sa kabila ng paghihirap niya ay naramdaman niyang nakalusot na siya sa panibagong antas. Namangha din si Black at kanyang sinabi na ang kapangyarihang nakapaloob sa kutsilyong ito ay nagpalakas muli sa aking pisikal na katawan. Napangiti din si Black at kanyang nasabi sa kanyang isip na bilasan na ni Xiao Chen, na makalusot dahil gusto niya nang makita kung gaano kalakas ang pisikal na katawan nito kumpara sa kanya matapos makalusot. Samantala si Xiao Chen naman ay pumasok sa kanyang divine consciousness space. Ngunit bahagya naman siyang naging seryoso nang makita niya ang kanyang refleksyon.
Ngunit gayunpaman ay ikinatuwa niya ito dahil sinyales ito ng kanyang pagtaas ng antas. Nasabi pa nga niya na ito ay isang palatandaan bago ang ika-9 na tagumpay ng ancient quenching technique. Napaisip din siya na ang 9 na antas ng ancient quenching technique ay nangangailangan ng muling pagsilang, at pagkatapos ay hugasan ang lahat ng mga dumi, na makamit ang pinakamataas na antas ng tagumpay. Dahan-dahan din niyang nilapitan ang kanyang refleksyon. At kanyang sinabi na hayaan siyang magsimula. Nagkaroon ng matinding liwanag ng purple chi sa loob ng divine consciousness ni Xiao Chen. Inilipat din ang eksena sa Zhoushanji Mountain Range, na kung saan may isang warrior na nagko-cultivate. Ngunit nagambala siya nang biglang maramdaman niya ang kakaibang presensya. Nasabi pa nga niya na kung ano ang nangyayari. Ngunit nang tumingala siya sa kalangitan ay nakita niya ang dilaw na aura. At ito ang sinyales na nakabalik na sa dating antas ang ating bida na si Xiao Chen. At ibig sabihin lang din nito ay matagumpay na nakalusot si Xiao Chen sa ika-9 na antas, na kung tutuusin ay ito ang dati niyang antas nang hindi pa siya namamatay. Nang inig sa takot ang warrior na ito nang makita niya sa kalangitan ang matinding kaganapan. Na kahit ang mga nilalang sa upper 3 realms ay nakita din nila ito. Napatingin din sa kalangitan ng dalawa na si Heavenly Emperor at ng kanyang strategies. Nainis din ang Heavenly Emperor dahil mukhang mas lumala ang kanilang sitwasyon. Nasabi na lang din ng strategies na ang Supreme Cultivator na ito ay tunay na karapat-dapat na maging isa na nagkaroon ng magandang pagkakataon, ngunit sa huli siya ay naging klima at bumalik sa kanyang tuktok. Sa kabilang banda naman sa mundo ng espada, na kung saan makikita ang dalawang na si Demon Blade Ancestor at ang kanyang disciple. Napatingala naman si Demon Blade Ancestor nang may mapansin siya sa kalangitan. Dito ay bumungad sa kanilang itaas ang isang ginintwang sinyales. Nasabi na lang din ng Demon Blade Ancestor na ang Supreme Master ng Physical Cultivation ay nakabalik na sa kanyang dating antas. Nagsaad din ang kanyang disciple na Master isa itong malaking commotion kapag nakita ni Liyun Fei. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Demon Blade Ancestor bagkus ay sinabihan niya ang kanyang disciple na magpatuloy na sila. Sa kabilang banda naman na kung saan nandito ang dalawang alagad ni Xiao Chen at napatingala sila sa kalangitan dahil sa malaking kaganapan. Nang makita nila ito ay tuwang-tuwa ang dalawa dahil sa matagumpay na nakabalik sa dating antas ang kanilang master. Habang si Snow Maiden naman ay nasabi na lang niya na hindi mapagkakaila na siya ang Supreme Practitioner ng Physical Cultivation. Sa Titan Tribe naman ay nakita din ito ni Yuling kaya naman natutuwa niyang sinabi na siya talaga ang lalaking pinili ko. Na kahit si Thunder God ay nasabi na lang niya na talagang kamangha-mangha si Xiao Chen. Samantala napatingala din ang isa pang babae ng ating bida, na kung saan kanyang sinabi na sa wakas ay nakabalik na si Xiao Chen sa tugatog nito. Makikita naman sa Eternal Mansion ang matinding liwanag na lumabas dahil sa matagumpay si Xiao Chen sa kanyang pagbalik sa dati niyang antas. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Dito nga sa loob ay namamangha si Black sa kanyang nakikita sa inilalabas na aura ni Xiao Chen. Halos matangay din siya dahil sa tindi ng enerhiyang lumalabas sa katawan ng ating bida. Kaya naman kanyang sinabi na kung nakalusot na ba si Xiao Chen sa ika-9 na antas. Sa puntong ito ay malapit nang matapos si Xiao Chen sa kanyang pagko-cultivate. Ilang sandali pa ay iminulat na ni Xiao Chen ang kanyang mata at napangiti siya dahil sa matagumpay na makalusot. Nasabi pa nga niya na ang sarap talaga sa pakiramdam ng makabalik sa dating lakas. Dagdag pa niya habang kanyang inuunat ang kanyang katawan na ang mga unang layer ng ancient quenching technique ay sa wakas ay matagumpay na nakalusot. Agad naman na inaya ni Black si Xiao Chen na magsanay sila. Agad din siyang nagpalit sa kanyang orihinal na anyo at kanyang inaya si Xiao Chen na subukan na nila ang kanilang lakas. Natatawa namang sinabi ni Xiao Chen na huwag mag-alala sa ngayon. Dagdag pa ni Xiao Chen na nang malagpasan niya ang ika-9 na antas, natutunan niya ang maraming mga bagong bagay. Tinanong din ni Xiao Chen na kung gusto bang makinig ni Black. Excited namang sinabi ni Black na kung ano ang mga bagay na ito. Sinabi din ni Xiao Chen na naaalala mo pa ba ang immortal na kaharian na binanggit sa labas ng domain noon.
Kinumpirma naman ito ni Black na naaalala pa niya ito. Inihayag ni Xiao Chen na ang unang 9 na antas ng Taigu Quenching Body Technique ay maaaring ganap na masira, at ang cultivation ng isang tao ay maaaring umabot sa tugatog at sukdulang limitasyon. At ang huling 9 na antas ay maaaring magbukas ng bagong kaharian, na tumutugma sa 9 na antas ng immortal na kaharian. Namangha naman si Black ng kanyang itong marinig. Dagdag pa ni Xiao Chen na ang mga mahiwagang kasangkapan na nakatagpo natin bago na lumampas sa makalangit na antas ay ang mga nasa immortal na kaharian sa antas ng isang antas. Para sa mga tagalabas na lumitaw bago, dapat silang magkaroon ng lakas ng immortal na kaharian na doble. Tinanong naman ni Black si Xiao Chen na kung ganon, ano ang iyong pagkakataon na manalo laban sa kanya ngayon? Agad naman na sumagot si Xiao Chen na madali na lang niya itong mawawasak. Matapos din ang kanilang pag-uusap ay kanya nang sinabi na sundan siya nito. Agad silang nag-teleport sa Jigo Hall na kung saan nasa loob ito ng Divine Consciousness ni Xiao Chen. Agad din silang pumasok sa loob at sinabi ni Xiao Chen na sigurado na siya na kaya niya na ito. Napaisip din siya na sa pagkakataong ito nang makapasok sila sa mataas na bulwagan ay halos walang hadlang. Dagdag pa niya habang dahan-dahan na umuupo na ngayon ay maghihintay na lang siya sa maaring mangyari. Ngunit nang makaupo si Xiao Chen ay walang nangyari kaya naman nagtinginan ang dalawa. Makalipas pa ang ilang mga sandali ay pinagpawisan na lamang si Xiao Chen at kanya na lamang nasabi na mukhang wala namang nangyayari. Nakahit si Black ay namuti na lamang ang mata sa kakaante sa posibleng mangyari. Sa puntong ito ay napagkanto na ni Xiao Chen na may kakaiba sa ngayon. Kaya naman agad siyang tumayo at nilapitan ang rebulto upang tignan kung may lumabas na sinyales. Ngunit nang suriin niya ang rebulto ay kanyang nasabi na wala ring bagong lumalabas sa eskulturang ito. Ngunit bigla namang nagkaroon ng reaksyon ang Heavenly List. At lumapit ito kay Xiao Chen at nang makita ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na kung ano ang nangyayari. Ngunit nang bigla itong magbukas ay nakita niya ang mga tala sa scroll kaya naman nagulat siya dito. Subalit kasabay naman nito ang pagsara kaya naman nagtaka na lamang si Xiao Chen. Agad din na lumabas ang Heavenly List sa bulwagan. Kaya naman sa puntong ito ay nasabi na lang ni Xiao Chen na hindi niya maunawaan ito. Ngunit sinabihan naman siya ni Black na huwag nang isipin ni Xiao Chen ang bagay na ito, at magsimula na muna silang magsanay. Natuwa naman si Xiao Chen sa sinabi ni Black kaya naman sinabi niya na kung ganun ay maganda ito.